treated you like my own daughter. Ano? Gusto mong bumalik sa nanay mo? Tingnan natin kung hindi ka babalik sa akin dahil ako lang magmamasa ng ganito. Sige, halika na. I don't need you in my life. Bumalik ka sa nanay mo. Nasaktan po ako! Halika! Gusto mo sa nanay mo, di ba? Halika! Si Elisa, maganda na ang buhay ngayon. Hindi ko naman sinabing kalimutan mo siya, pero dapat matutunan mong tanggapin na iba na siyang pamilya. Victor, pagod na ako sa pagpapakananay sa anak mo kahit minsan nahihirapan ako sa ugaling squatter niya. Kung makapagsalita ka, parang hindi ko anak ang iniinsulto mo. Dahil manang-mana siya kay Dolores. Sa lahat naman ang pwedeng maging nanay, yun pa. O edi pati anak mo nahawa sa pagiging squatter niya. Tama na! Hanggang eskwelahan nadala. Edi pati tayo naaabala, Victor. Anak ko si Elisa. Tanggap ko ang lahat sa kanya. Ngayon, kung di mo kayang pakasama ng anak mo, hindi kita pipilitin. Izel, what are you doing out here? Ba't hindi ka pumasok sa loob? I'm going home na. I'm just waiting for my driver. No, you stay a bit because I want to show you and Victor something. Yung mga press releases niyo tungkol sa wedding, I'm sure matutuwa kayo pag nabasa niyo. Sa kanya mo na lang pakita, tita. I really have to go home. What's wrong, Izel? May problema ba? Wala naman, tita. Nothing big. Slight misunderstanding lang. What about? Elisa, what's new? Ano bang ginawa niya? Well, actually wala naman. It's just that I feel parang ayaw niya yata talaga sa akin. Kasi ginagawa ko naman ng lahat. Nagpapakananay na ako. Pero still, si Dolores yung hinahanap niya. Parang hindi niya ako na-appreciate. In fact, si Dolores nga yung inintroduce niya na nanay niya in school. I'm Mommy Izel already. And then here's Victor, mapuna mo lang ng konti yung anak niya, kung makareact, akala mo minamaltrato na. I see. Okay, don't worry about it. I'll handle it. Kakausapin ko si Elisa. Thank you. Anak, bakit ba sinasabi mo sa mga classmate mo na ang mami mo pa rin si Dolores? Akala ko ba si Mami Izel na? Ano po ba talaga ang magiging mami ko? Bakit biglang parang nagbabago ang isip mo? Di ba siya na yung pinili mong nanay noon? Pero bigla ko pong naalala si Inay. Tay, alam niyo po ba? Narinig ko po ng pinag-uusapan ng mga kasambahay natin. Sabi daw po nila, hindi daw po ako iniwan ni Inay. Laki nga daw po ako ninandalaw dito ni Inay nung nasa US ako eh. Tay, kung hindi na po ba nakilala si Mami Izel, babalikan niyo pa rin po ba si Inay? Anak, masyado na kasing marami nangyari sa amin ng nanay mo eh. Kahit naman hindi ko nakilala ang Mami Izel mo, I don't think na magkakabalikan pa kami ng nanay mo. Ano ka ba, anak? Mabait naman Mami Izel mo, hindi ba? Bigyan mo na siya ng pagkakataon na makilala mo siya ng gusto. Tignan mo, makikita mo na mas maigi na siya ang pinili mo kaysa sa nanay mo. Mabuti na lang nangalakal tayo. Hindi natin kailangan bumili ng dyaryo para sa assignment ko. Nakatipid pa tayo, no? Di lang yun. Nakatakas pa tayo sa bunganga ni Chang Flora. Malamang kung humingi tayo ng pera doon, pambilin ng dyaryo, naputukan na naman tayo. Sino man Victor at Aling Izel, no? Tingnan niya. Wedding bells for Victor Guizon Jr. and Isel Placido. Malapit na pala talaga silang ikasal. Talaga palang hindi normal ni Mang Victor si Chang Dolores. Sayang, sila pa naman ang gusto kong dala magkatuluyan. Tagal na kaya ni Mang Victor at Aling Isel. Ibig sabihin, noon pa nawala sa isip ni Mang Victor si Chang.
Si Chang kaya? Eh bakit hanggang ngayon di pa rin siya nagkakaroon ng bagong boyfriend? Oo nga, no? Baka naman di niya magawang palitan si Mang Victor dahil siya pa rin ang gusto niya. Kung ganun, dapat itapon na natin to. O, saan ka papunta, Tom-Tom? Ano yung tinatago mo sa likod? Wala po, Chang. Eh, bakit ikaw yung sumasagot eh siya yung tinatanong ko? Ano yan? Patingin nga, ano yan? Siguro may ginawa kang kalokohan, no? Ano yan? Wala po. Patingin! Akin na! Ikakasal na pala sila? Sa susunod na linggo na pala sila kakasal? Okay lang po ba kayo, Chang? Ha? Oo naman. Bakit naman hindi? Kala po kasi namin mahal niyo pa rin si Mang Victor eh. Alam nyo, ang tagal na naming wala ni Victor, kaya syempre masaya ako na ikakasal sila ni Isel. Ano ba kayo? Huwag kayong mag-alala sa akin. Okay lang ako. Okay lang ba talaga siya? Sabi niya eh, di okay siya. Kain ka lang ng kain yan. Yung sumahan ka na nga yan. Ay, Tumigil-tigil nga kayo. bakit? Teka. Sabihin niyo baka isuka ko itong kinakain ko. Ang sabihin mo, nainggit ka kasi wala kang kalampungan. Wala kasi itong si Rex eh, mahina eh. Di makaubra kay Dolores. Pare, kung ako sa'yo, daanin mo na sa santong paspasan ng babaeng yan. Para ano? Para matulad ako sa'yo na hindi makalapit sa kanya. Tingin mo, may pag-asa ka doon kay Dolores. Lalo sa pag-good boy effect mo. Eh, kahit mag-praise the Lord ka, naku, hindi ka papansinin nun. Ito naman, ang ibig ko lang sabihin, malay mo, hindi lang ngayon. Malay mo, pagdating ng panahon. Push lang ng push. Dapat lang. Dahil hindi naman ako papayag na walang mangyari sa amin. Sa dami na naitulong ko sa kanya, hindi pwedeng walang mangyari. Mukhang gustong-gusto mo maging maganda tong wedding mo, pare. Prenup video pa lang eh. Ang grande na. Ay, si Isel yan. Alam mo naman ako, kung ako tatanungin mo, gusto ko simple lang naman. Pare, hindi ka pa nahihirapan kay Isel? High maintenance siya. Hindi ka ba napapagod at some point? Honestly, bro, kung iisipin mo, si Isel lang naman yung naging girlfriend ko na high maintenance eh. Lalo na kung ikukumpara siya kay Dolores. Ang layo ng agwat. Si Dolores, simpleng bagay lang yan, masaya na yan. Si Isel, she's hard to please. Gusto niya big, expensive. Pero mas pipiliin ko na siya kaysa kay Dolores. Isipin mo, nagawa niyang pagkakitaan ng sarili naming anak. Pare, aminin mo nga. Once upon a time, minahal mo yung kriminal na yon. Tsaka, halos masiraan ka nga ng ulo sa babaeng yun, di ba? Bakit pa ako naapektuhan na ikakasal ka na?
Well, the meeting went well. Pero hindi ko sigurado kung interesado pa rin si Victor na bumili ng share sa atin. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapakita. Don't worry. I am sure he will invest. Busy lang yan sa wedding preparations namin. Mukhang sigurado ka. Well, let's just say na hindi na lang si Victor ang hawak ko ngayon. Kundi pati na rin ang nanay niya. Napapaikot ko na si Claudia. In fact, mas naniniwala pa nga siya sa akin kaysa sa kadugo niya. So relax. The investment will happen. Straight to that? Cheers. Cheers. Damihan mo kain mo. Hanggang gatas. Lita, ako na dyan. Kain ka. Sige po, Mami. Elisa, nabalitaan ko na si Dolores ang pinakilala mong mami sa mga classmates mo sa school at hindi ang mami Izel mo. Bakit mo ginawa yon? Kasi po, sinay niya naman po talaga ang inay ko eh. Elisa, di ba naikwento ko na sa'yo ginawa ng mami mo? Isa siyang kriminal at iniwan ka niya, di ba? So, paano mo may pagmamalaki na nanay mo siya? Hindi po ako iniwan ni inay. Sino nagsabi sa'yo niyan? Yung mga kasambahay po natin. Ang sabi po nila, hindi daw po ako iniwan ni inay. Inabandona ka niya. Yun lang ang dapat mong paniwalaan. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero Lola... Gusto mo ba magalit pa ako sa'yo? Hindi po. Kung ganon, sundin mo na lang ang gusto ko, ha? Ang gusto ko, kalimutan mo na si Dolores dahil iniwan ka niya. Ang gusto ko, si Mami Izel ang ipakilala mong mami sa mga kaklase mo dahil siya yung tunay mong mami. Do you understand me? Answer me! Opo. Good. Madali ka naman palang kausap eh. Kung lagi kang ganyan, magkakasundo tayo. Halika, upo ka muna. May niluto ako eh. Uy, ba't binabasa mo to? Ha? Hindi, nagkataon lang nandiyan yan sa mesa. Bakit ka nga pala napadaan dito? Wala. Balak sana kitang sorpresahin. Kaya lang mukhang ako yung nasurpresa. Anong ibig mong sabihin? Ito naman. Huwag na tayo maglokohan, Mars. Apektado ka sa kasal ni Victor, ano? Hindi. Anong pinagsasabi mo? Ano ka ba? Patingin nga ng mata mo. Kaya naman pala naluluha-luha ka. Mars naman umamin ka na sa akin, tayo lang naman to eh. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw mo kasing umamin. Na hanggang ngayon, apektado ka dahil may nararamdaman ka pa rin para sa kanya. Nasabi ko na nga ba si Victor pa rin yung nasa puso mo. Akala ko kasi wala na akong nararamdaman para kay Victor. Akala ko magbubuklod na kami ni Elisa. Magiging isang buong pamilya. Si Victor, si Elisa, ako. Hindi si Izel. Dapat ako. Pero alam mo naman na yun, di ba? Nagpunta tayo ng engagement party nila. Bakit parang ngayon ka lang
Ngayon ko lang nakita yung nasasaktan ka ng ganyan. Iba pala kasi yung pakiramdam kapag malalaman mo na ikakasal na yung taong minahal mo. Paano yan? Hahabol ka sa kanya. Para ano pa? Magmumukha lang akong tanga dun. Tsaka, gusto ko na rin na talagang burahin yan si Victor sa isip ko dahil gusto ko na rin maging masaya. Tama. Tsaka marami pa talaga dyan. Si Rex. O, di ba? Kahit mukhang siga yun. Sabi mo, mabait siya, di ba? Ba't di mo bigyan ng chance, ah? Malay mo, siya na pala yung papalit kay Victor sa puso mo. Hello, Nak? Nak, may pupuntahan lang kami ni Tito Greg mo, ha? Pero uwi na rin ako agad. Hintayin ko na po kayo. Oo, Nak. Bakit ganyan ang boses mo? Problema ka ba? Kaya lang po, pagod lang po ako. Nakakaawa ka naman, anak. O sige, Nak. Para mawala ang pagod mo, may uwi ako sa'yo. Sige, hintayin mo ang tatay, ha? I love you. Here we are! Ginagawa natin dito. Kala ko ba kakain lang tayo? Oo nga, dyan nga tayo kakain. Para may siniserve naman na food dyan. At may kasama pang chicks. Ibigay mo na sa akin susi ko, uuwi na ako. Para naman hindi natin ito tinatambayan dati. Tsaka isa pa, ilang araw na lang, ikakasal ka na. Huling hirit mo na to, ano ba? Pare, matagal ko nang kinalimutan ni ganitong lugar. At isa pa, pag nalaman to ni Isel, sigurado magagalit sa akin yun. Kaya bigay mo na sa akin ang susi ko, uuwi na ako, inihintay na ako ng anak ko. Hindi ko sasabihin, pare. Promise. Sige pare, ikaw na lang. Mag-taxi ka na lang pa uwi. Pare, ano ba? KJ mo naman! Sige na, ikain mo na lang ako dyan. First time, ako naman niyaya mong lumabas. Hindi, dadalhin lang kita dun sa pansita na lagi namin kinakainan. Rex, gusto ko kasi magpasalamat sa'yo sa mga ginagawa mo para sa akin. Lagi mo akong dinadamayan kapag kailangan kita. Lagi ka rin dyan para sa akin. Wala naman yun. Tsaka alam mo, hindi naman ako naniningil. Masaya na ako tuwing kasama kita. Sana lang, balang araw, papasukin mo rin ako sa puso mo. Sana maniwala ka na malinis ang intensyon ko sa'yo. Oo naman, Rex. Masaya ako. Nakakilala ako ng taong katulad mo. Talaga? Oo. Masaya ako at nakilala kita. Rex, pasensya ka na pero dapat hindi mo ginawa yon. Dolores. Bakit hanggang ngayon, Victor, sinasaktan mo pa rin ako? Bakit hindi pa rin ako makawala sa alaala mo? Dolores? Victor.
Pinag-aralan namin muli kung may kinalaman si Dolores sa panginginap kay Elisa. Lumalabas na malaking posibilidad na inosente siya. Ba't di mo ko kayang mahalin? Dahil hindi ko pa kaya. Di mo kaya umaasa kay Victor. Elisa! Ma'am, sandali po. May ID po ba kayo? Wala po. May nawawalang 10 million sa kumpanya, Izel. Ngayon, since you're one of the signatories of this company, can you explain to me kung saan napunta yung perang yun? Elisa, anak. Kaibigan ko si Rex. Rex, anak ko si Elisa.